Kabanata 1851. Luma sinulyapan ni Mr. Graham si William at ngumiti. Kami nasa ibaba na ako ngayon. Ako akala ko nasa baba ka na para maglakad-lakad. Luma ngumiti si Mr. Bailey, hindi ka pa nakakakain ng almusal, di ba? Kung ako ay, sabi ko nga, may dala na sana ako sa bahay mo. Hindi, si Arisa at ang iba pa ay nagdadala sa amin ng ilang sandali, dapat ay dumating sa lalong madaling panahon. Bilang nagsalita siya, dumating sina Edwin at Mary na may dalang pagkain. Mr. Graham, binati ni Edwin sina Darius at William, tumango nang makita niya si Darius at ang iba. Luma, maaga pa rin ba dito si Mr. Bailey? Maria, hindi ko alam kung ano ang gusto niyang mangyari at ngumiti siya at nag-aalaga sa kanya at sa iba pa. Isang paraan ng pagbati. Nagising ako ng maaga at dinala ko si Zyla para makita siya. Darius ngumiti siya at tumingin sa kanila, pagkatapos ay kay Zyla. Si Edwin napatingin siya kay Zyla sa pagkagulat, lumaki na si Miss Zyla, halos hindi ko na ito kilalanin siya. Haha, lahat hindi ko mapigil ang tumawa. Maria kinuha ang pagkain at itinabi ito. Darius, mag-almusal ka na agad. Okay, sumagot si Darius at inanyayahan si old Mr. Bailey na sumama sa kanila. Kami kumain ka muna bago ka pumunta, kaya kumain ka na. Darius umupo siya at ngumiti sa matanda. Darius ngumiti siya at sinabing sumama sa kanila si William, kumain na tayo. Oo, Mr. Graham. Umupo si William, naghahain ng pagkain kay Darius at nagsimulang kumain ng kanyang sarili. Ito ay amoy lalo na masarap. Lumang tiningnan ni Mr. Bailey si William na kumakain kasama si old Mr. Graham, sumulyap sa almusal. Ito ay medyo mayaman, lahat ng uri, kaunti lang. May maraming mga uri, na nagdaragdag ng maraming. Kumain na ba kayong dalawa? Lumingon si William at tiningnan sina Edwin at Mary. Kami kumain na, William, sige na. Ngumiti si Edwin. Siya at si Maria ay nagpunta upang linisin ang silid ng magkasama. Ano ang kailangang ibalik ay ibinalik at linisin. Hindi ka ba kumakain? Nakita ni William si old Mr. Bailey na nakatitig sa pagkain, ngumiti at binati siya. Pagkatapos magkakaroon ako ng isa. Medyo nagugutom ang matandang si Mr. Bailey. Pareho ayos lang. Natawa si William at iniabot sa kanya ang isang pares ng tinidor. Gusto mo ng ilan, Zyla? Tiningnan ni Darius si Zyla na nakaupo sa tabi niya. Ako ay mabuti, salamat, old Mr. Graham. Ngumiti si Zyla at umiling. Ilang mga tao ang nagtipon sa paligid ng coffee table at nagsimulang kumain. Bakit hindi pa dumating si Arisa? Nakipag-usap si old Mr. Bailey kay old Mr. Graham. Siguro hindi pa siya nagising, mahirap gumising ng maaga araw-araw na may malaking tiyan. Luma si Mr. Graham ay mapagmalasakit, walang pakialam kung dumating si Arisa o hindi. Kung dumating siya, mag-aalala pa rin siya. Darius, naiinggit ako sa iyo, napakarami mong apo, at si Arisa ay buntis ng ilang higit pa. Hindi alam ng aming pamilya kung kailan kami makakahawak ng mga apo sa tuhod. Matanda si Mr. Bailey ay labis na nababagabag. William at old Mr. Graham tumingin sa isa't isa at ngumiti. Siya inaliw siya, ang kapalaran ng mga bata ay hindi pa dumating, huwag mag-alala, sila ay makakatagpo ng isang tao sa kanilang sarili. Walang silbi para sa iyo na mag-alala. Iyon ay totoo, ngunit nakikita silang hindi nakakahanap ng sinuman, talagang nababalisa ako. Ikaw sinabi na Sean, alinman sa manatili sa lab sa buong araw o stick sa Kingsley. Ay pinaghihinalaan na baka may relasyon sila. Ubo, nang marinig ang mga salita ni old Mr. Bailey, biglang napatigil si Darius. William mabilis na ibinaba ang kanyang pagkain at hinaplos ang old Mr. Graham sa likod. Si Edwin ay mabilis ding nagbuhos ng tubig para kay old Mr. Graham upang matulungan siyang huminga. Ubo, ubo. Pagkatapos ng pagkuha ng isang malaking gulp ng tubig, old Mr. Graham sa wakas ay nakabawi. Kung nakita ni old Mr. Bailey ang nangyari kaninang umaga, malamang na magagalit siya. Bakit humuubo ka ba ng ganito? Hindi niya alam na ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pag-ikot, nakasimangot si old Mr. Bailey, na nag-aalala na nakatingin kay Darius. Kunin mo dahan-dahan, hindi ako nakikipagkompetensya sa iyo para sa pagkain. Kabanata 1852. William tumawa. Siya alam kung bakit natigil si old Mr. Graham. Siya ay halos natigil sa kanyang sarili. Lumang pinuti ang tingin sa kanya ni Mr. Graham at pinagsabihan, lahat ito ay dahil sa iyong kalokohan. Patuloy mong pinag-uusapan ito sa lahat ng oras.
Pinaghihinalaan sina Sean at Kingsley, ang dalawang batang iyon. Hindi ka ba natatakot na talagang may gagawin sila sa iyo? Ang ilan ng mga bagay-bagay, kapag lumipas sa paligid, ay nagiging totoo. Tingnan natin kung paano niya ito haharapin mamaya. Maaari ako ba ang sisihin para doon? Palagi silang magkakasama. Napasinghap ang matandang si Mr. Bailey at sinisisi pa rin niya ang lalaking iyon na si Kingsley. Kung hindi, bakit tinanggihan ni Kingsley si Zyla noon? Anong nangyari kay Zyla? Luma sinulyapan ni Mr. Bailey si Zyla sa tabi niya, na ngayon ay hindi nagaanong emosyonal magulong. Siya ay hindi siya pinapayagan na tanggihan siya ngayon. Ako ay hindi ka kinakausap tungkol dito. Pakiramdam ni Kuya Germs ay wala siyang silbi sabihin ng anumang bagay. Tayo ay tahimik lang na mag-almusal. Lolo, itigil ang pag-uusap tungkol dito. Lahat ng ito ay nasa nakaraan. Panipi, Zyla inaaliw niya ang kanyang lolo. Sa sasandaling ito, lumapit ang mag-asawang Bailey at nakita sina Old Mr. Bailey at Zyla doon. Ngumiti si Mrs. Bailey, dumating kayong dalawa ng maaga, bakit hindi ninyo ipinaalam sa amin? Maaari kaming dumating magkasama. Luma malapit na ngayon sa bahay ni na Mr. Bailey at Mrs. Bailey lugar, hindi masyadong malayo sa isa't isa. Sino ang nakakaalam kung kailan kayo dalawa ay darating? Minsan kapag may oras tayo, pumupunta tayo upang makita ka at guluhin ang iyong pahinga, hindi ito tulad ng hindi namin alam ang daan, kaya kami dumating lang muna. Luma tumingin si Kuya Boy sa kanyang anak at sa kanyang anak na babae at pagkatapos ay nag-aalinlangan. Paano inayos ba ng blind date ang pagpunta ni Sean? Ako hindi ko siya nakita kaninang umaga, may ilang kaibigan akong nagpakilala sa kanya kahapon. Si Ginang, pati si Ay de las Alas, nag-uudyok na rin si Darling at nag-aaway si tatay. Iyon anak, kahit gaano karaming blind date ang nakaayos para sa kanya, hindi siya pumunta. Ito ay nakakainis talaga ako. Hahanapin ko siya mamaya. Lagi siyang nakakulong sa ospital, hindi kailanman nakita. Luma na pabuntong hininga si Mr. Bailey na may mahigpit na mukha. Tatay, maaga pa sa umaga, huwag kang magalit, ginugulo mo pa ang matandang Mr. Nag-almusal na si Ryan at ang iba pa. Mr. Pinaalalahanan ni Bailey si Old Mr. Bailey na kumalma. Luma na patingin sa kanya si Mr. Bailey, at pagkatapos ay tumigil sa pag-aaway. Darius ngumiti siya at tumingin sa mag-asawa, sige na, baka dumating si Sean mamaya para sa isang check-up. Pagkatapos ay hindi ko na kailangan pang hanapin siya, dito na lang ako maghihintay. Luma nagliwanag ang mga mata ni Mr. Bailey, kailangan niyang makipag-usap ng maayos sa kanya ngayon. Darius ngumiti siya at hindi niya sinabi sa kanya ang nakita niya kaumagahan. Una, nakakainis siya, at pangalawa, hindi na hospital si Kingsley ipinahayag pa rin sa pamilya. Ang ilang sandali pa ay nanatili muna ang mag-asawa bago pumasok sa trabaho. Lolo, aalis na ako sandali, sabi ni Zyla kay Old Mr. Bailey. Luma tumango si Mr. Graham. Zyla nagpaalam na siya kay Mr. Graham bago umalis ng ward. Darius tumingin sa kanya at tinanong si Old Mr. Bailey, kailan bumalik si Zyla? Ay talagang hindi ko siya makilala, sumailalim ba siya sa plastic surgery o timbang pagkawala? Siya ay ilang araw na lang akong bumalik. Hindi nagalit si Kuya Germs sa kanyang hinala ng kaibigan. Hindi, nag-ehersisyo siya at nag-ehersisyo upang mawalan ng timbang. Hindi ito madali, pagkatapos ng pagpunta sa ibang bansa. Parang ibang tao siya, araw-araw siyang nag-ehersisyo. Nakipag-chat ako sa kanya sa video paminsan-minsan, pinapanood siyang dahan-dahan na mawalan ng timbang. Napabuntong hininga si Old Mr. Bailey. Tingnan mo sa iyo, nag-aalala para sa wala. Ngayon na ganito na si Zyla, sa tingin ko ay maganda na. Masyado siyang mataba dati, hindi madali ang makahanap ng kapareha kapag mataba ka na. Nang walang sa totoo lang, mahirap talaga mag-diet. Kahit na nasaktan siya ni Kingsley noon, ang kabilang panig ay may kaunting kabutihan din mga katangian. Luma sinulyapan ni Mr. Bailey si Darius at sumagot. Kung araw-araw kang nagtatrabaho ng husto ang lola mo, hindi ka ba naaawa sa kanya? Ito ay madaling magsalita kapag hindi ikaw ang nagdurusa. Luma natawa si Mr. Graham, na ipinagmamalaki na nagsasabing, ang aming Jessie ay hindi mataba, ngunit kahit na, kasi, siya naman ang cute ng chubby girl. Kabanata 1853. Zyla naglakad papunta sa opisina ni Sean. Sean katatapos lang niyang maghugas at lumabas ng banyo, para lang makita siya umupo sa upuan sa harap ng kanyang mesa. Ang iyong dito, Sean pinunasan niya ang kanyang buhok at naglakad pabalik sa kanyang mesa.
Oo, kasama ko si Lolo sandali. Zyla napatingin siya sa kanya, nagising ka lang ba? Oo, tumango si Sean. Binuksan ang computer, at pagkatapos ay buhos ng isang basong tubig. Hindi sigurado ako kung naihatid na ang almusal. Ay lolo pa rin ba ang old Mr. Graham? Sean umupo siya at uminom ng tubig habang hinihiling niya. Oo, sinabi ni lolo na gusto niyang kausapin ka tungkol sa mga blind date mamaya. Zyla tumawa. Sean tumaas ang kilay, mas mabuti pang ibalik mo si lolo, wala akong oras para mga blind date. Ako hindi ko kayang harapin, nagalit lang si lolo, at naroon din sina tito at tita. Zyla ipinaalam sa kanya, inihahanda siya sa pag-iisip. Sean, ngayon, walang pagtakas, aalmusal na ako, kumain ka na ba? Sean tumayo para umalis, Zyla tumayo din siya at sumunod sa kanya, nag-almusal ako sa bahay bago ako pumunta dito. Pupunta ka ba sa pwesto niya? Sean tumingin sa kanya, oo. Dapat magdala ng almusal si Benjamin, umalis ka na, halika na at mag-ingat ka na lang kay lolo, mag-almusal na lang ako. Okay, tumango si Zyla at pagkatapos ay bumaling sa tabi ni old Mr. Graham. Sean tumingin siya sa kanya at tumakbo sa elevator at nagtungo sa kagawaran ng gastroenterology. 12 dinala sila ng almusal, at nagsimulang kumain na si Kingsley. Benjamin naroon din. Arisa hindi nagpakita. Mabuti umaga, Benjamin. Binati ni Sean si Benjamin. Magmadali bumangon ka na at mag-almusal, o kakainin ni Kingsley ang lahat, sabi ni Benjamin na may isang ngumiti siya habang nakaupo. Benjamin, hindi ka ba pupunta sa ospital ngayon? Sean umupo siya at nagsimulang kumain. Gagawin ko pumunta mamaya. Ngayong araw iniwan niya ang mga bata ng maaga sa paaralan at dumating upang tingnan ang gilid na ito. Ako ay, sige na nga, mag-ayos ka na ng mga gamit mo, sabi ni Kingsley na may bibig na puno ng pagkain, kinausap niya si Benjamin. Benjamin, masaya akong makita siya ng maaga sa umaga. Kumain ang pagkain mo, sulyap sa kanya ni Benjamin. Kingsley tumango siya at nagpatuloy sa pagkain habang nakababa ang ulo. Benjamin, bakit hindi ka nalang pumunta sa tabi ni Mr. Graham at alisin ang matandang lalaki ko para sa ako? Sean ngumiti siya kay Benjamin. Alam niyang may paraan si Benjamin. Bakit? Napatingin sa kanya si Benjamin. Sean ngumiti ng awkwardly, gusto ni lolo na pilitin akong mag-blind date. Si Kingsley ay nanlaki ang kanyang mga mata at agad na nagsimulang magsaya. Benjamin, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, hayaan mo lang ang matandang si Bailey na hawakan ito. Sean binigyan siya ng isang tingin. Paano tungkol sa sumama ka sa akin mamaya? Kunwari ay kasintahan ko, ay nagbibiro ka sa akin. Sino ang nais na maging iyong kasintahan? Kung nakikita kami ng iyong matandang lalaki, papatayin niya ako. Si Kingsley ay lubos na may kamalayan sa sarili. Ang matandang lalaki na si Bailey ay hindi gaanong nagustuhan siya. Kapag niyakap mo ako kaninang umaga, bakit hindi mo isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan? Matanda nakita ito ni Mr. Graham at ng iba pa. Sean ngumiti. Ang tingin ni Benjamin ay lumipat pabalik-balik sa pagitan nilang dalawa. Ikaw guys ay hindi seryoso, di ba? Ganap na hindi. Sumabog si Kingsley, mabait kong inalok siya ng isang lugar upang matulog, ngunit sino ang nakakaalam na siya ay gamulong sa aking mga bisig. Siya ang yamakap sa akin, kahit na si old Mr. Graham ay nakakita nito. Benjamin, tingnan mo, ang taong ito ay walang kahihiyan. Sumagot si Sean, hindi. Umaatras. Agad-agad, nagsimulang mag-away ang dalawa pabalik-balik, na lumikha ng kaguluhan. Benjamin na pabuntong hininga at tumayo na. Maaari kayong magpatuloy sa pagtatalo, wala na ako. Hoy, Benjamin, hindi ka ba mananatili sa akin ng mas matagal? Si Kingsley ay tumawag habang naglalakad palayo si Benjamin. Nais ko ka ng mabilis na paggaling. Hindi man lang lumingon si Benjamin nang umalis siya. Siya ay nagpunta sa tabi ni Darius. Sean napatingin sa kanya. Ano nakatitig ka ba? Malinaw na kasalanan mo iyon, matigas ang ulo ni Kingsley. Sean, pagkakaroon ng ang isang kaibigan na tulad nito ay talagang hindi maswerte, imposibleng mga tuwiran sa kanya. Kabanata 1854. Kapag dumating si Benjamin sa ward ni old Mr. Graham, si old Mr. Bailey at ang iba pa naroon pa rin. Benjamin, narito ba? Nanlaki ang mga mata ni Kuya Germs nang makita niya ito, nakangiti habang tumingin sa kanya. Kung tanging si Sean lamang ang walang pag-aalala tulad ni Benjamin. Oo, matandang Mr. Bailey. Tumango si Benjamin at binati si old Mr. Bailey. Kapatid Benjamin. Binati rin ni Zyla si Benjamin.
Benjamin napatingin siya sa kanya at tumango. Bakit tawagin mo na lang siyang kapatid? Tawagin mo siyang Mr. Graham, matandang si Mr. Bailey, inayos ko ang address ni Zyla. Zyla ngumiti siya, hindi ko ba siya tinawag na kapatid? Nakalilito, walang kagandahang loob, pagmamakaawa ni old Mr. Bailey. Mr. Graham, hello, mabilis na pagwawasto ni Zyla at tinawag si Benjamin muli. Ni Benjamin bahagyang umiikot ang mga labi habang tumango siya at nakatingin sa matandang Mr. Bailey. Kumusta na ang iyong gana sa pagkain ngayon? Ito ay okay. Nag-iisa ka lang ba? Napatingin ang matandang si Mr. Graham sa pintuan. Benjamin tumawa siya ng bahagya at sumagot, hindi pa nagising si Isa. Ipinadala ko ang mga bata, pumunta ka sa eskwelahan at nandito na ako. Lumaalam din ni Mr. Graham na nandito siya para makita si Kingsley. Ako ay, okay lang dito, malapit ka nang magtrabaho. Okay, sabi ni Benjamin, sasamahan kita ni Edwin at ng iba pa para sa mag-check up mamaya. Kung okay na ang lahat, bukas ka na lang mag-resign. Nakuha ito. Alam ni Darius na kapag napagdesisyonan na niya ang kanyang pag-iisip, hindi niya ito magagawa ay discharge ngayong araw. Luma Mr. Bailey, may painting ako doon na kailangan ng authentication. Ay gusto mo bang sumama sa akin sa kumpanya at tulungan ako? Benjamin tiningnan niya si old Mr. Bailey, alam niya kung ano ang nagustuhan ni old Mr. Bailey, kaya nagpasya siyang gumawa ng pabor para kay Sean. Luma nagliwanag ang mga mata ni Mr. Graham, anong klaseng pagpipinta? Ito ay mula sa Song Dynasty, sagot ni Benjamin. Oh, magandang piraso iyan. Darius, hindi kita sasamahan. Pupunta ako sa kumpanya kasama ang Benjamin, tuwang-tuwa na sabi ni old Mr. Bailey. Luma bahagyang umikot ang bibig ni Mr. Graham nang ipaalala niya kay old Mr. Bailey, hindi ka ba dapat maghintay na dumating ang apo mo at pag-usapan ang matchmaking bagay? Benjamin, sabi ko sa sarili ko, dapat ko bang sirain ang plano? O, maaaring maghintay ang bagay na iyan. Hindi ito kagyat, kakausapin ko siya ng maayos kapag nakarating na ako bumalik. Benjamin, umalis na tayo. Hinimok ni Pangulong Duterte si Benjamin na umalis. Benjamin ngumiti siya at pumayag ng, okay. Zyla, gusto mo bang sumama sa amin o manatili dito kasama ang matandang si Mr. Graham? Gagawin ko, sumama ka sa iyo, Mr. Graham. Ayaw ni Zyla na guluhin ang matandang si Mr. Graham, nagpahinga pa siya, kaya nagpaalam siya sa kanya at sumunod sa iba. Luma, Mr. Graham, mag-ingat at magpaalam. Luma tumango si Mr. Graham at kumaway ng paalam. Benjamin, lumapit si Mr. Bailey at si Zyla sa kumpanya. Sa paglalakbay, ipinadala ni Benjamin isang mensahe para kay Sean. Sean, napabuntong hininga siya nang makita niya ang mensahe. Ay, tumawa ka ba ng tuso? Tungkol ba ito sa isang babae? Nagtataka na tanong ni Kingsley. Sean, napatingin siya kay Kingsley, tungkol ito kay Benjamin. Paano nagpadala ba ng text sa iyo si Benjamin? Tanong ni Kingsley, nalilito at naghihinala. Benjamin, sinabi niya sa akin na iniwan niya ang lolo ko. Masayang sabi ni Sean habang ibinababa ang kanyang telepono, ayusin ang mga natitirang bahagi sa mesa ng kape. Habang nagpunta siya upang itapon ang basura, Kingsley kinuha ng isang sneak peek sa kanyang telepono. Ito ay sa katunayan, ito ay isang mensahe mula kay Benjamin. Sean, bumalik siya sa loob at nakita siyang nakatingin sa kanyang telepono, ngunit hindi siya nagalit. Sinasadya, sabi niya, huwag kang magpanggap na hindi mo alam, akala ko tinitingnan mo, halika sa akin, ano ba ang ginawa ko para magalit ka? Kumuha na wala, napatingin sa kanya si Kingsley at tumayo para bumalik sa kama. Maaari aalis na ba ako sa ospital ngayon? Ano ang pagmamadali, kailangan mo pa ng 2 araw ng IV, mukhang maganda ka ngayon, pero ikaw kailangan mo pang magpahinga ng ilang araw, huwag kang mag-iwan ng anumang karugtong. Sean, hinikayat ko siyang magpahinga at magpahinga dito. Ako ay naiinip. Tumingin sa kanya si Kingsley, makikita mo ba ang matandang si Mr. Graham ngayon? Kabanata 1855. Oo, dadalhin ko si Mr. Graham para sa isang check-up ngayon. Sean, kinuha niya ang cellphone at naghanda ng umalis. Siya, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol kay Kingsley. Sa dulo na ito, ang taong ito ay kumikilos at makakakuha ng ang kanyang pagbaril. Gagawin ko, pupunta ako sa kumpanya ng old Mr. Graham. Kingsley mukhang nasa sabik, at baka mamili. Sean, tiningnan siya ng walang salita, mamaya ka na lang mag-shoot. Oh, maaari ko itong makuha mamaya, ilang oras lang bago matapos, ayos lang na may pasok ito sa hapon.
Kingsley lumapit ang kamay niya sa balikat ni Sean, at umalis na ang dalawa palabas. Ang napatingin sa kanila ang mga nurse sa opisina, medyo kakaiba ang kanilang mga mata. Sean ni nagdilim ang gwapong mukha, tinanggal niya ang kamay ni Kingsley. Isip ang iyong imahe, 12 nakita ko silang umalis, tumingin sa paligid, at sumunod sa kanila. Kingsley ilang beses na siyang nakangiti. Sean, sa palagay ko maganda ang kalagayan mo sa ospital, sa kapaligiran dito ay mabuti at tahimik. Hindi ba tahimik ang kanyang kumpanya? Marahil ay nagiging amag na, di ba? Ikaw hindi ko pa nakikita ang maingay na mga ward. Napatingin sa kanya si Sean. Ikaw lahat ng mga lalaki ay mataas ang pinag-aralan dito, masarap na makasama ang isa't isa. Kingsley na pabuntong hininga muli. Sean ngumiti siya, mas masalimuot ang lugar mo, pero hindi ka parang napapaligiran ka ng magagandang babae. Kingsley hinawakan niya ang kanyang ilong, ang mga babaeng iyon ay para lamang sa pagtingin, hindi sa pagpindot. Sean ay lubos na hindi makapagsalita. Doon mabubuting babae din sila. Kingsley hinawakan niya ang kanyang mga labi at sinundan si Sean papasok sa elevator, patungo sa old ang ward ni Mr. Graham. Ang iyong, anak, wala na ba siyang boyfriend? Biglang naalala ito ni Kingsley. Sean tumawa. Kung may boyfriend si Kuya Germs, hindi naman siya mag-aaway ikaw. Kingsley napakunot ang noo ng dalaga habang nakatitig sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin doon? Ikaw sa tingin mo ba hindi ako sapat pero ikaw ba? Mga batang babae hindi mo gusto ang mga doktor na tulad mo, palaging nagtatrabaho ng overtime at hindi kailanman nagkakaroon ng anumang kasiyahan. At kamakailan lamang ay napag-alaman na kapag ang mga doktor ay pumupunta sa mga partido, ikaw ay imbitahin ang lahat ng mga hostesses mula sa mga club, gumastos ng maraming pera. Panipi, Sean ni nagdilim ang mukha. Maaari mo bang itigil ang mga stereotype? Mukha ba akong isang tao sino ang nag-upa ng mga hostesses? Lamang pagkatapos, tumigil ang elevator sa sahig sa ibaba at bumukas ang mga pinto. Julia biglang narinig ni Edward ang kanilang pag-uusap at napatingin siya sa kanila. Kumusta, Vice Presidente Bailey? Binati ni Julia, hindi sigurado kung papasok ba siya o hindi. Ito ay isang umaga na puno ng mga nakakagulat na paghahayag. Gawin sa tingin mo ba talaga iyon? Natawa si Kingsley, at inilapit ang kanyang braso sa leeg ni Sean. Sean itinulak siya palayo. Baliw ka ba? Hindi ba umakyat ka ba? Tumakbo si Sean papunta sa elevator. Kinakabahan si Julia na pumasok sa loob. Kingsley napansin ni Sean na nakikipag-usap sa isang batang babae at nagtataka siyang sumulyap. Siya mukhang malinis at inosente, hindi sigurado kung nasa hustong gulang na siya. Gawin kilala mo ba siya? Tiningnan ni Kingsley si Sean, na inakusahan siya ng kanyang mga mata. Julia tumingin sa malayo, nakatutok sa harapan. Kung may problema ka sa mata, magpasuri ka sa kanila. Siya ay isang doktor sa iyong departamento, nag-ikot siya kaninang umaga. Sean naalala ng malinaw. Kahit na nagmamadaling lumabas si Julia matapos ang maikling pahinga, nakita pa rin niya ito. Bago, pumasok din si Julia sa ward kasama ang iba pang mga doktor. Paano maaari bang walang impresyon ang taong ito? Oh, ikaw ay isang doktor mula sa ospital na ito, sabi ni Kingsley awkwardly. Kumusta, doktor? Siya ay nakangiti, sinusubukang makipagkamay kay Julia. Kumusta? Kinailangan din ni Julia na tumulong. Pagkatapos ng pakikipagkamay, tumingin siya muli sa pintuan ng elevator, umaasang bumaba mabilis. Maganda doktor, ano ang pangalan mo? Tanong ni Kingsley, nakatingin kay Julia. Sean napakunot ang kanyang mga kilay. Ay ang taong ito hanggang sa kanyang mga lumang tricks muli. Ito ay isang ospital, hindi isang lugar ng libangan. Ako Julia Castro. Magalang nang umiti si Julia at pagkatapos ay tumalikod palayo. Kabanata 1856. Maganda pangalan, at kasing ganda ng isang tao. Pinuri ni Kingsley, salamat ikaw. Namula ng kaunti si Julia, tumungo, at nagdasal na magmadali ang elevator umakyat. Siya nadama na ang kapaligiran ay medyo off. Sa sandaling ito, ang elevator ay tumigil muli, at ilang tao mula sa iba pang mga departamento sa ibaba ang sumakay. Ito ay hindi maiiwasan sa oras ng rush hour. Vice Pangulong Bailey, lahat binati niya si Sean nang makita siya. Tumungo naman si Sean bilang sagot. Julia kinailangan niyang bumalik para makapasok ang iba. Bigla, hindi sinasadyang naapakan niya ang paa ng isang tao at mabilis na tumalikod sa humingi ng paumanhin. Ako ay paumanhin. Ito ay okay. Sean tumingin sa kanya.
Bilang marami pang tao ang nakasakay sa loob, si Julia ay naipit sa loob. Pakiramdam habang nakadikit sa pader ng laman, namumula ang kanyang mga tainga. Siya sinubukan niyang mag-ayos ng sarili ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang pag-aaway. Sean tumingin sa unahan. Kingsley, na nakatayo sa tabi niya, nakatingin sa kanya na nakapikit ang mga mata, at saka sumulyap na kasandal si Julia sa kanyang harapan, at unti-unting lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Oh, ang taas ng dalawang ito, ay magkatugma ng maayos. Paghahanap sa namumula na tainga ni Julia, patuloy na tumawa si Kingsley. Sean narinig niya ang tawa niya at hindi maipaliwanag na napatingin sa kanya. Ang iba pang mga tao sa elevator ay sumulyap din kay Kingsley, nagtataka kung ano siya tumawa sa. Kingsley, nakakahiya, marami pa ring tao ang umaalis sa trabaho, dapat naghintay pa ako ng kaunti bago ako umalis. Sean, hindi siya nakapagsalita at hindi nag-abala na sagutin siya. Ang dulo ng ilong ay nagsipilyo ng isang pahiwatig ng halimuyak, mahina. Sean, ni biglang bumagsak si Titi sa taong nasa harapan niya. Nakikita sa sobrang blush sa tainga, natulala siya. Julia, naramdaman niyang may nakatitig sa kanya, at nakaramdam siya ng hindi komportable. Na 1 minuto at kalahati ang naramdaman niyang napakatagal para sa kanya. Sa wakas, nakarating na siya sa first floor. Siya mabilis na sinundan ang mga tao palabas ng elevator. Dr. Castro, paalam. Kumaway sa kanya si Kingsley nang nakangiti. Bigla, marami ang nakatingin kay Julia. Paalam. Julia dali-daling sumagot at umalis. Maaari mas seryoso ka ba? Sean, napatingin si Kingsley at naglakad patungo sa kabilang gusali kung saan naroon si Darius na buhay. Ako, seryoso ako. Ano bang problema ko? Kingsley nagpanggap siyang inosente, ngumiti sa kanya. Pakiramdam na wala ang kanyang tingin, napatingin si Sean sa kanya. Ano ang hitsura niya? Lamang ngayon sa elevator, ito ay lubos na kamanghamanghang. Kingsley ngumiti ulit siya. Ay, ang ganda ng pakiramdam na iyon. Ano pakiramdam? Ang mga mata ng peach blossom ni Kingsley ay tumingin kay Sean nang nakangiti. Ano pakiramdam? Napatingin sa kanya si Sean ng patagilid. Kingsley, kwento niya. Nakita ko na si Julia Castro, namumula siya, siguro interesado sa iyo. Sean, ninagurong ang bibig. Ikaw, sa katunayan, ito ay angkop para sa industriya ng entertainment. Pati ang imahinasyon mo mayaman. Kung interesado si Julia sa kanya, mas malaki sana ang tsansa niyang mapalapit sa kanya. Nagpunta siya sa opisina ng doktor kagabi para sa hapunan. Ngunit sa pagtingin niya sa kanya, tila sinadya ni Julia na malayo siya sa kanya siya. Lamang ngayon sa elevator, na may napakaraming tao, siya ay tensyon at hindi samandal patungo sa sadyang siya. Sa kinaumagahan, nakita ni Julia si Kingsley na nakahawak sa kanya habang natutulog, at siya rin narinig ko ang kanilang pag-uusap sa elevator kanina. Siguro nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi ito sigurado. Siya, sa pagtingin nila sa isa't isa ay nalaman nila na may nangyaring hindi maganda. Sa pag-iisip nito, nakakunot ang noo ni Sean. Bakit napakapula ba ng kanyang tainga, ngunit hindi ang iba? Tusong tiningnan ni Kingsley si Sean. Ako, okay lang naman sa kanya, lalo na kapag nakatayo siya sa tabi mo, okay lang siya. Sean, ninanlaki ang mga mata niya pero wala siyang sinabi. Paano maaari ba niyang malaman kung bakit napakapula ng tainga ng isang tao? Pag-iisip bumalik sa eksena kanina, medyo naguguluhan si Sean. Sa halip sa pagpilit ng lolo mo at ng nanay mo na mag-blind date, bakit hindi habulin ng isang tao sa iyong sarili? Mukhang inosente siya, at hanggat ikaw ang kumuha, simple lang naman ang pag-aalaga ng mga babae. Pareho kayong doktor, kaya pwede kayong magtrabaho, hayaan ang trabaho ng magkasama sa hinaharap. Hindi maaari mong sisihin ang isa't isa dahil wala kang oras para sa kanilang sarili, at mayroon kang mga karaniwang paksa. Ang pamilya mo ay pamilya din ng mga doktor, kaya ang lolo mo at tiyak na hindi sila tatutol. Kingsley, sinimulan ko siyang bigyan ng payo. Sean, Kabanata 1857. Nang dumating ang dalawa sa ward ni Old Mr. Graham, natapos na nilang almusal. Si Edwin at si Mary ay naroon, ngunit bumalik na si William. Matanda Mr. Graham, handa ka na ba? Pumunta tayo para sa isang check-up, sabi ni Sean habang papalapit siya ng hindi man lang nagpalit ng puting Amerikana. Magandang araw, umaga, Old Mr. Graham. Binati ni Kingsley si Old Mr. Graham at pagkatapos ay tumango kina Edwin at Mary. Lumang umiti si Mr. Graham, ngayon lang, narito si Old Mr. Bailey. Kung dumating ka kanina, nakilala mo siya. Kingsley, at nagpalitan ng sulyap si Sean,
alam nilang hinabol nila ang matandang Mr. Umalis na si Bailey. Kung hindi, sila ay pinagalitan dahil sa pagiging huli. Sean, bumalik na rin ang pinsan mong si Zyla. Marami na siyang nagbago at napakaganda niya ngayon kaya halos hindi ko na siya nakilala, sabi ng anak ni old Mr. Graham. Hindi niya alam na lagi siyang nasa ospital. Oo, marami na siyang nagbago. Nang makita ko siya, hindi ko rin siya makilala. Kung siya ay hindi sinabi sa akin, hindi ko malalaman kung sino siya. Sean, sabi ng walang pagmamalaki. Matanda ng laki ang mga mata ni Mr. Graham, o, hindi mo rin siya makikilala. Ito tila hindi lamang ang problema namin sa paningin, talagang malaki ang ipinagbago niya. Ang mga mata ni Kingsley ay kumikislap. Bumalik din ba si Zyla? Sinulyapan niya si Sean, na tila alam ito kanina. Matanda Mr. Graham, mag-check up muna tayo. Sabi ni Sean, itinulak ang wheelchair habang nagmamadali si Edwin para tumulong. Si Kingsley ay lumapit upang tumulong, ngunit sinabi sa kanya ng lahat na tumabi. Ikaw guys ay kaya kinakabahan, Sean, maaari pa rin akong gumalaw sa aking sarili. Old Mr. Graham biro, isinuot ang kanyang sapatos at umupo sa wheelchair ng mag-isa. Kingsley, bakit ka rin dumating? Dapat kang magpahinga sa ward. Matanda sinulyapan ni Mr. Graham si Kingsley at mamulong. Ako ay dumating upang samahan ka para sa check-up. Nakakainip na manatili sa ward ng mag-isa, kaya dumating ako upang sumali sa kasiyahan. Sumunod si Kingsley na nakangiti. Edwin itinulak si Darius palabas. Mary, manatili ka sa ward. Hindi na kailangan ng napakaraming tao, narito kami ni Kingsley. Nakikita gustong umalis ni Marian, sabi ni Sean sa kanya. Okay. Ngumiti si Maria at tumalikod sa pag-aayos. Ang sinamahan ng tatlo si Darius sa examination room. Bago habang nag-almusal ang nurse ay nag-inom ng dugo ng maaga sa umaga, ngayon ay gumawa ng iba pang mga pagsubok. Ay mas maganda ang pakiramdam mo. Ang matandang si Mr. Graham ay bumaling kay Kingsley. Ako ay mas mahusay. Hinawakan ni Kingsley ang kanyang mga braso at binti para ipakita na maayos siya. Lumang umiti si Mr. Graham at sinabi kay Sean, Sean, dapat ba siyang magkaroon din ng isang check-up? Siya, hindi ko na kailangan, may blood test lang bukas. Sean, sinabi kay Darius na maayos si Kingsley, medyo nag-aalala lang sa mga lason lumampas sa limitasyon. Darius, sabi niya, kumain na ba kayo ng breakfast? Kami dinala ito ni Benjamin at ng iba pa, at kumain kami ng marami. Natawa si Kingsley. Darius, sabi niya, hindi pa rin alam ng pamilya mo na nandito ka, kaya mag-ingat ka, huwag kang mag-alala, alagaan mo ang sarili mo. Nakuha ito, old Mr. Graham. Ilang beses nang tumawa si Kingsley. Darius ngumiti siya at tiningnan ang dalawa, hindi alam kung may sasabihin siya. Ito umaga, Sean, dumating ang lolo mo at patuloy na nag-uusap tungkol sa paghahanap sa iyo ng isang kasosyo. Sean, matagal ka nang nagtatrabaho sa ospital, hindi ba? Sino ba naman ang nurse o nurse na nag-aalaga sa kanya? Hindi maaaring maghanap ng sino man sa labas, ngunit may iba pang mga batang babae dito. Lamang hanapin ang anumang batang babae. Ikaw kailangan. Kung bigyan ng apo si Mr. Bailey. Sean, ngumiti siya, marami na akong nakilala, pero parang hindi interesado sa akin. Ano pinag-uusapan mo ba? Mayroon kang magagandang katangian, sino ang hindi interesado sa iyo? Sa palagay ko masyado kang picky. Seryoso ang sinabi ni Kuya Germ, sinubukan niyang tulungan si Sean at payuhan siya. Huwag hintayin mo na lang na tumanda ka na, mas mahirap makahanap ng tao. Kahit na hindi naman masyado nag-aalala si Benjamin sa edad, mas maganda pa rin na magpakasal sa isang mas bata na edad. Kabanata 1858. Huwag maghintay hanggang sa ikaw ay 40 taong gulang upang magkaroon ng isang anak. Sa oras na iyon, mag-aalala ka tungkol sa pag-alis, walang nag-aalaga sa bata, at nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng bata. Tingnan, 6 na anak na si Benjamin, at kayong dalawa ay wala pa ring anak. Mga kasosyo, sa oras na si Benjamin ay naging isang matandang mister, at wala ka pa ring anak, hindi ba't biro lang iyan? Hintayin mo na lang na maging matandang lalaki si Benjamin, at saka ka na bata. Kingsley nakaramdam ng kahihiyan. Sean tumawa, ito ay tunay na totoo. Ni Benjamin 6 na taong gulang na ang mga bata at naglalaro pa rin sila ng horseradish sarsa. Luma, sir, pwede rin po ba tayong maging tito para sa mga anak ni Benjamin? Kingsley ngumiti siya, hindi naman nagmamadali. Kahit na paminsan-minsan ay nakakaramdam siya ng kalungkutan, marami pa rin kalayaan sa pagiging single.
Pagpapalam kapag nag-blind date siya at nagpakasal sa isang babae, hindi niya ito magagawa. Ito ay iba, kailangan mo pa rin ng ilang mga ugnayan ng dugo upang gawing mas masigla ito, hindi mo maunawaan ng walang mga bata. Lumang ngumiti si Mr. Graham, tingnan mo ang tatlong Aaron, kasama si Honey at mga anak, hindi ba? Ibang-iba ito sa pagiging nag-iisa. Kingsley at naiinggit din si Sean kay Benjamin. Benjamin, nakakatuwang isipin na nakilala ko ang isang napakagandang babae na tulad ng kanyang asawa. Kingsley, gusto ko rin iyon, ngunit hindi ito nangyari. Darius sumilip sa kanya, ang iyong kumpanya ay napakaraming kaakit-akit na mga batang babae, wala ni isa man ang nahuli ang iyong mata. Kingsley, kahit na mahilig siyang magbiro, seryoso siya pagdating sa kanyang mga empleyado. Kahit na paminsan-minsan ay nagtatanghal ng mga drama at lumilikha ng ilang mga iskandalo, lahat ito ay para sa mga pangangailangan ng trabaho. Lahat ng ito ay para sa mga artista ng aming kumpanya. Ito ay parang hindi mo pa nahanap ang tama. Ako, narinig mo na maghapon kang pumupunta sa mga club, at madalas kang maglaro. Bilasan mo at mag-ayos ka na kahit sinong babae ang mag-aalaga sa iyo, ang iyong pamilya ay magiging isang seryosong relasyon sa ginhawa. Darius, ipinahiwatig ni Kingsley ang tungkol sa kasal. Kingsley, kung alam na niya ang tungkol sa panggigipit para sa kasal, hindi niya sinunod. Sean natawa sa kanyang sarili. Kingsley, nahuli si Sean na nagmamalaki sa mga kasawian ng iba at binaril siya ng isang pagtingin. Luma, huwag mo lang akong pag-usapan mo lang si Sean. Single din siya, at ang mas masahol pa ay nag-ayos si Mrs. Bailey ng mga blind date, lahat naman siya nang nagkikita, hindi na niya nakilala ang lahat ng mga babae. Ikaw, pareho silang walang kwenta. Napasinghap si Darius, si Edwin ngumiti siya at sinabing, bilasan mo na lang at maghanap ka ng tao, para lahat ay maaaring tumigil sa pag-aalala. Kingsley, napatingin si Sean kay Edwin. Paano maglakas loob ang matandang bachelor na ito na magsalita tungkol sa kanila ng ganoon? Luma, sabi ko nga sa kanya, may girlfriend si Sean na nagmamahal sa kanya. Kapag siya lamang dumating, si Dr. Castro mula sa aking departamento ay nagpakita ng interes sa kanya, nagkita sila sa kahit na ang dalaga ay namumula, at si Sean ay sumakay sa inisyatiba. Batiin mo siya. Sean, napatingin siya sa kanya, anong kalokohan ang tinutukoy mo? Darius, nagliwanag ang mga mata nang marinig niya ito, at hinikayat si Kingsley na magbahagi ng higit pa. Ano, mukha ba ang dalaga? Siya ay maganda, makatarungang balat, marahil ay nagsisimula palang magtrabaho sa lipunan. Kingsley, masayang ibinahagi kay Darius. Siya ay isang intern. Nakialam si Sean. Biglang, sina Darius, Kingsley, at Edwin ay tumingin sa kanya. Ang mukha ni Sean ay kumikislap na may isang pahiwatig. Nang kahihiyan, ano ang tinitingnan ninyong lahat sa akin para sa... Alam ko na siya ay isang intern, hindi ito isang lihim o anumang bagay. Ngunit alam mo, si Julia ay hindi mula sa iyong departamento, paano mo nalaman? Ikaw hindi lihim na nakikipag-hangout sa kanya, hindi ba, Vice Director Bailey? Kingsley, tumingin sa kanya ng malabo, napakatuwa. Ikaw ay nag-iisip ng masyadong maraming, binati ko lang siya. Tumingin si Sean sa malayo, sinasabi ko hello sa ibang tao sa lahat ng oras, hindi mo lang ito nakikita. Si Kingsley nakangiti, nakatingin sa kanya ng may kaalaman, na tila may nangyayari sa kanila. Mabuti, bakit hindi ka lumipat ng samandal sa iyo si Julia? Mukhang ikaw pa nga ay nasisiyahan dito. Kabanata 1859. Ang mas maraming nag-uusap sila, mas walang katuturan ito. Sean, napatingin sa kanya, saan siya magtatago sa elevator. Sa likod niya ay ang sulok, at ang mga pader ng elevator ay nakapalibot sa kanya. Darius at Edwin, nanlaki ang kanilang mga mata, chismis habang pinagmamasdan sila. Ay lahat sila ay nagyakap ng magkasama. Hindi, itinanggi ni Sean. Oo, tumango ng malakas si Kingsley. Kingsley, baliw ka ba? Huwag kang magsalita ng mga kalokohan na ganito. Kung may makakarinig nito, sino ang nakakaalam kung paano kumalat ang mga chismis sa mga batang babae? Ang mga salita ay maaaring mapanganib, alam mo. Galit si Sean. May walang ibang tao dito, at wala akong sinabing mali. Nangangahas ka bang sabihin na hindi siya nakasandal sa iyo? Sabi ni Kingsley, habang binabantayan si Sean. Sa sandaling gumawa siya ng isang pagkilos, mabilis siyang tumakas. Si Sean ay tumahimik. Si Darius, pinanood silang nag-aaway, na nakangiti sa kanyang sarili. Kung ito man ay o hindi, hindi natin dapat pilitin ito. Si Darius ngumiti habang tinitingnan ng dalawa, tila hindi na ito isang malaking bagay.
Sean, kung ang batang babae ay talagang mabait, maaari mong isaalang-alang ang pagkilala sa kanya. Ito ay hindi kinakailangan upang magpakasal ka agad. Kung ito ay hindi tama, huwag pilitin ito. Panipi, matanda Mr. Graham, huwag makinig sa kanyang mga kalokohan, wala itong pakialam sa kanya. Bilang sinabi ito ni Sean, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang kapalaran ay ganoon ka-simple. Minsan hindi ito maaaring pilitin, at kung minsan ito ay nagkataon lamang. Pumunta magpa-check. Sa pasukan ng silid ng inspection, pinasok sila ni Sean, hindi mo kailangang pumasok. Sean napatingin kay Kingsley. Kingsley inosenteng tumingin sa kanya, sinusubukan ko lang tumulong. Hindi kinakailangan. Binigyan siya ni Sean ng isang maputing tingin, pagkatapos ay ngumiti at sinabi kay Edwin, Mr. Whitley, maaari kang maghintay sa labas, dadalhin ko si old Mr. Graham, at ako ay nasa silid ng pagmamatsyag pagkatapos. Sige. Salamat, Mr. Bailey. Umatras din si Edwin. Kingsley hinayla si Edwin upang umupo sa isang kalapit na upuan sa paghihintay. Edwin, sa palagay mo ba ay gusto ni old Mr. Graham at ng iba pa, habang tumatanda sila, pilitin ang mga tao na magpakasal? Si Edwin lumingon upang tumingin sa kanya at ngumiti. Ang mga matatanda ay laging nag-aalala tungkol sa panghabang buhay mga gawain ng mga nakababatang henerasyon. Kung ang matandang si Mr. Graham ay nag-aalala ng kaunti, Mr. Hindi dapat ito isa puso ni Watts. Kingsley tumingin sa kanya, Mr. Whitley, noong bata ka pa, pinilit ka rin ba ng iyong pamilya na magpakasal? Kingsley hindi ko narinig na may kapareha si Edwin. Ako may anak na lalaki. Biglang sabi ni Edwin, na ikinagulat ni Kingsley. Kingsley hindi makapaniwala, nakatitig kay Edwin, ikaw, may anak ka ba? Si Edwin ngumiti. Oo, nagulat. Medyo nagulat, bakit hindi namin alam ang tungkol dito? Si Kingsley ay tunay na nagulat, hindi niya inaasahan ito. Bakit hindi ko pa ba naririnig ang tungkol sa iyong honey? Sa mga mata ni Edwin, wala na siya sa tabi namin, hindi kailanman nag-asawa. Namatay siya ilang sandali matapos manganak, ang mga kondisyon sa probinsya ay hindi maganda. Postpartum pagdurugo, kapag dumating ang kanyang pamilya sa kanyang pintuan kasama ang bata, huli na ang lahat. Kingsley tiningnan niya ang ekspresyon ni Edwin at humingi ng paumanhin. Paumanhin, Mr. Whitley, ay okay. Napatingin si Edwin sa kanya at nagbuntong hininga, baka hindi kami sinadya upang maging. Pumanaw siya dahil sa postpartum hemorrhage ilang sandali matapos magbigay ng kapanganakan. Natagpuan ako ng kanyang pamilya kalaunan. Saan ikaw ba sa oras? Na iyon. Kingsley napatingin siya kay Edwin, nag-iisip kung wala ba siya roon sa panganganak. Ako nasa hukbo na siya. Naalala ni Edwin ang mga araw na iyon. Ito ay mapait at masakit. Sa pagkakataong iyon, kahit na siya ay gumaling sa hukbo. Ano tungkol sa anak mo? Naunawaan ni Kingsley, pakiramdam na walang magawa. Siya ay magsasaka sa probinsya. Si Edwin sa pag-iisip ng kanyang anak, lamambat ang kanyang matandang mukha. Siya sa totoo lang, matagal na akong hindi umuwi. Siya hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila ngayon. Kahit na nag-uusap sila sa telepono, hindi ito katulad ng pagkikita nila ng personal. Dapat umalis na ba siya at babalik para bumisita? Kabanata 1860. Kingsley's na pabuntong hininga ang bibig, Mr. Whitley, hindi naman masama ang kalagayan mo ngayon. Bakit nagsasaka ba siya sa probinsya? Hindi mo siya tinutulungan. Hindi ba sobra? Hanggat tulad ng sinabi mo kay Benjamin, hindi na niya kailangang lumaban sa kanayunan. Sa pagkawala hindi bababasa, maaari mong sabihin sa akin. Madali ko siyang mahanap ng mataas na sweldo nang walang kailangan ng isang antas. Si Edwin napatingin siya sa kanya, medyo mapagmataas. Ang anak ko ay isang doktor sa agrikultura. Kingsley, siya naging walang galang. Bakit sinabi mo ba na nagsasaka siya sa probinsya? Hindi ka ba makakahanap ng magandang trabaho? Bumaba ang boses ni Kingsley, natatakot na magalit si Edwin. Si Edwin ngumiti. Ang mga sa agrikultura, hindi ba't lahat sila ay nagsasaka sa bukid? Sinimulan niya ang kanyang sarili mahigit 1,000 ektarya ang kinentrota at kinentrota ang mahigit 1,000 ektarya para sa pagtatanim. Kingsley na pabuntong hininga siya ng mapagtontong niyang mali ang pagkaunawa sa doktor ng agrikultura. Siya hindi maganda ang kalagayan. Siya ay talagang paggawa ng lubos na mabuti. Lamang hindi sa probinsya, kundi sa probinsya. Nangangako. Kumuha ng thumbs up si Kingsley, ano pa ang masasabi niya?
Si Edwin tumingin siya sa kanya at nakangiti. Oo, may sarili siyang mga layunin at hindi niya kailangan ng tulong ko. Kung gusto niya ito, hayaan siyang gawin ito. Panipi, sa hindi ba't ang buhay ay tungkol lamang sa paggawa ng mga bagay na nasisiyahan ka? Kung hindi mo man lang magagawa ang gusto mo, iyon ay kapag mahirap. Bilang nagkwentuhan sila, lumabas si Sean kasama si old Mr. Graham. Kingsley, hindi ko na mapigilan ang sarili ko at sinabi kay Sean, Sean, kilala mo ba si Mr. na iyon? May anak na ba si Whitley? Sean, nagulat siya kay Edwin, ngayon lang niya ito nabalitaan. Kapag may anak na ba si Mr. Whitley? Ito ay kaya hindi inaasahan. Sila akala ko noon pa man ay bachelor si Edwin. 40 taon na ang nakalilipas. Napangiti si old Mr. Graham. Darius ngumiti siya, narinig niyang kinausap ni William si Edwin tungkol dito, kaya hindi siya nagulat. Sila nasa loob na ba sila ng 40? Napabuntong hininga ang bibig ni Sean, dapat may apo. Ako, wala akong apo, pero malapit na akong magkaroon ng apo. Ngumiti si Edwin. Ang kanyang huli na ang pag-aalaga ng kanyang anak, matapos ang kanyang pag-aaral, siya ay nasa kanyang 3,000 at dahil sa pag-aaral, hindi gaanong maraming mga batang babae ang nakapansin sa kanya, sila ay lahat ay natakot. Siya nagsimula lang makipag-date sa isang tao 2 taon na ang nakararaan. Ang kanilang maganda ang relasyon, at ngayong taon ay nalaman nila na buntis siya. Oh, buntis ba ang manugang mo? Sabay-sabay ba siyang manganak bilang Arisa? Hinalikan ni Kingsley si Edwin. Si Edwin ngumiti siya, dapat ay mas maaga pa siya kaysa kay Arisa, nalaman lang namin kamakailan. Pagpapanatili lihim na lang, hinaplos ni Sean ang balikat ni Edwin, akala namin ikaw bachelor na lang ako. Edwin, pagiging isang loner, madali lang siyang maunawaan. Siya hindi ako nag-abala sa pagpapaliwanag. Benjamin, gustong-gusto niya ang kanyang pagkatao. Pakiramdam matanda na ngayon, Mr. Watts, kasama ang iyong mga anak na lumaki. Si Edwin tiningnan sila ng nakangiti. Kingsley, sabi niya, sa totoo lang, matanda na siya. Si Edwin ngumiti siya at itinulak si Darius patungo sa isa pang silid ng pagsusuri. Ikaw, kunin mo na ang shot mo ngayon. Ipinaalala ni Sean kay Kingsley. Gagawin ko, hintayin mo muna si Mr. Graham na tapusin muna ang check-up para hindi ito maging boring sa napakaraming tao. Kingsley patuloy na sumunod. Sa pamamagitan nang makabalik na sila sa ward, pasado 10:00 na ng gabi. Pagkatapos sa pag-aayos ng old Mr. Graham, sinamahan siya ni Sean pabalik sa gastroenterology kagawaran. Sean, bakit hindi mo na lang ako ihatid sa pag-aalaga kay Mr. Graham doon? Sa tapat nilang gusali, nadama ni Kingsley na medyo nakakabahala ito. Sean, sabi niya, hindi ka ba natatakot na makasama ang pamilya mo? Kingsley nakangiti. Ang kanyang paminsan-minsan ay bumibisita pa rin si Kuya Germ sa matandang si Mr. Graham, kaya nagpa siya laban dito. Lamang habang nag-iisip siya, isang pamilyar na tao ang lumitaw sa lobby. Kingsley mabilis na nagtago sa likod ni Sean. Victor, napapansin. Kiddo, halika dito. Victor, napatingin siya sa kanyang apo na nagtatago sa likod ni Sean at sinenyasan siyang lumapit pasulong. Paggastos buong araw na kasama si Sean, na magkakasama ng ganoon, ay hindi tama. Hehe, Lolo, masunuri na lumapit si Kingsley.